You know everyone, growing in the Philippines, growing up in the Philippines, Jollibee has always been part of my life. Huwag mo endorse nito! Okay. Jollibee, bida ang Ayaw niya talagang tumigil. Hindi ka sponsored. Sana mag 1 million views to. Sana, why not, diba? Let's manifest. Okay na ba ang... Ay wow, ang daming gravy. Wala silang binigay na gravy sa atin. Jollibee ha? Walang price, walang gravy. In-order ko yun. Ay, X na siya. Hindi na siya part ng family ko. Ready ka na? Oh, yeah. Ready? Yes. Okay, mag-intro lang ako. Sige. Hello mga Kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Ayun lang. So for today's video mga Kunars, oh my god, na-miss ko naman itong mga ganitong klaseng vlog. And super happy ako dahil kasama ko po ang aking mabuting kaibigan na si Sam Temporal. What's your Instagram handle? Crazy.90. I'm very happy na gagawa kami ng ganitong klaseng content dahil mag-share ng life story si Kunars Sam sa kanyang journey from Philippines to UK. And super excited ako. Before I begin, please follow me on Instagram. It is LemSayEven. And please like and subscribe to my YouTube channel. And bago ako mag-start, gutom na si Sam. Naririnig ko na yung chan niya. Please follow him on his socials. Pwede niyo siyang i-follow sa kanyang Facebook page, Sam Temporal. Yes, that's right. And yes, that's right. Yeah, Sam Temporal. And pwede niyo siyang i-follow sa kanyang Instagram handle, CrazyDude90. 90. So simulan na natin mga Kunars. Let's begin. Wala tayong baso. Okay ka lang, Sam? Oo, okay lang ako. Okay ka lang? Okay, good. Dapat yung introduction mo, wala ako doon. Ha? Dapat wala ako doon. Eh wala, nandiyan ka na eh. Alis mo na ako. Alright. Kasi parang kung tanga, nakatayo lang doon. Ganun talaga. Ay, sige. Ganun talaga kasi mukbang to, hindi ka naman special guest. Ay, okay. So Sam, habang kumakain tayo, kwentuhan mo naman ako ng life mo. Konting background, para makilala ka ng mga Kunars. Hello. Energy! Ah, Kunwari sorry. first take ito. Diba? Ang hirap mag-vlog, di ba? Okay. Hello, my name is Samuel Temporal. I'm 33 years old and I'm Okay. from Tuguegarao City. I finished my Bachelor of Science in Nursing sa St. Paul University, Philippines in the year 2011. Also, at the same school, I finished my master's degree in major in adult health in the year 2015. So, pinagsabay ko yan. Anyways, yeah, so I graduated in October 2011. I got my license February 2012. And then, I started my nurse trainee sa Cagayan Valley Medical Center. So, yung first 6 months ko doon is a nurse trainee, which was, I was delegated to the 6 major wards. OB-GYN, pediatric, surgical, medical, psychiatric, at saka orthopedics. Volunteer ka niya? Volunteer, trainee. 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 Wala kang sinasahod? Wala akong sinasahod. From graduation to license? License, walang sahod yun. Okay. So, basically, ang allowance ko galing pa rin sa parents. Sa parents mo, oo. Hindi ka nagsi-second job or Walang second job. nag-work sa Jollibee? Wala. Wala. Sure na yan? Sure. December 2012. Okay. December 2012, nag-try akong mag-join ng RN Hills sa hospital namin. Kaso hindi ako na-absorb. Na-absorb ako as a nurse contractual for 6 months. Hindi RN Hills? Ay, hindi RN Hills. So, yung minimum wage lang yun. Same hospital? Same hospital. Okay. So, nung na-absorb ako sa contractual, I was wishing na sana ITU. So, sabi ko sana ICU ako. Tapos nung in-announce yung pangalan ko, emergency medicine, parang nadismaya ako. Pero, it's a new start. Sabi ko na ganyan, new life, new hope, new blessing. Sabi ko, di nag-start ako sa emergency department. Okay. Ayun na. Tapos, I've stayed there for 6 months. Kasi So nag-stay ka doon for 6 months contractual hanggang June, July 2013? 13, yes. Nandun na yung comfort zone ko, nandun na gamay ko na lahat, yung confidence ko nandun. Kasi 1 year ka na basically doon. So, 6 months and then another 6 months renewal. So, nag-stay na ako doon. May opportunity as a nurse 1. Yung first application ko doon, hindi ako natanggap. Yung isang supervisor din na outside my area, na parang dinevelop talaga ako. Parang may nakita siyang potential sa akin. Tinulungan niya ako na ipakita kung ano yung kaya kong ibigay. Madami kami doon, nasa
committee kami ng ganyan. So every time na merong ano siya, kami lagi yung sinasama, parang mga ganyan. Okay. So to parang nung nag-apply ako, siguro dahil have proven myself some worth. Wow. Yun na nga, nung nag-apply ako, na-absolve naman ako as a nurse 1. So meron kang sariling program or research Yes. na inaaral Yes, as meron. an N1. As an N1 noon doon. O yun na, tapos nag-aral ako yan sa UP Mm-mm. for 6 months. Those challenges na face ko in each step of the way, Mm-mm. it built me my character today. Yeah. Aray. Yeah, Thank you. No, it made me become stronger. Paano ba rin describe? So since nakapag-build ka na ng magandang, work ethic mo, N1 ka na, maganda ng relationship mo sa hospital, anong next for you? Nag-pursue ka ba mag-N2? Nag-pursue ka ba na mag-N3? Parang inassess ko yung sarili ko 10 years from now. Mm-mm. Ano ba yung magiging buhay ko if I would stay here? Because I think it's because of my sister doon. Because she was working here in the UK. Mm-mm. Tapos mag-move siya ng Dubai. She made me realize na, sabi niya, so ano ba yung plano mo sa buhay? Parang sabi niya sa akin. So kasi parang 3 years ka na dyan, sabi niya sa akin ng ganun. Look at your nurse 3, nurse 4, nurse 5. Mm-mm. Is that the person you want to be? Yung mga na-achieve nila, yun ba yung gusto mo bang ma-achieve? Tapos di syempre sabi ko ng ganun, I'm a pursuer of dreams, sabi ko sa atin ng ganun. Very, very big yung mga dreams ko talaga na gusto ko magkaroon ng sariling bahay, gusto ko ng magandang sasakyan, mga ganito. Parang gusto ko, yun yung na-envision ko na sarili ko noon. Yun yung naging turning point ko. Your sister talaga. Yung Siya sister talaga talaga. naging turning point mo. Oo. Na. Even when I was still studying, she was my Mentor. Yun na, tapos di sabi niya, why don't you join me here in Dubai? Sabi niya ng ganun. Okay. Tapos pero ako kasi noon, I only envisioned myself na sa UK lang ako. Never kung na-foresee yung sarili ko na mag-US, pupunta ng Australia. Tapos di sabi ko, hindi, gusto ko mag-UK. Sabi ko ng ganyan. Okay. Sabi niya, tapos di kinausap, nung ate ko, kinausap niya yung tatay ko. Kusapin mo siya, sabi niya sa akin ng ganun. Okay. Di sabi sa akin ng tatay ko, what's still the point na pupunta ka ng UK kung yung kapatid mo nasa Dubai? Sabi Okay. niya sa akin ng ganun. So, yun na, di fast forward, I went to Dubai As visitor. as a visitor. Pero, before I left Philippines, nag-enroll ako ng IELTS sa Tugigaraw for a week before I left for Dubai. At tapos nagstay ako doon ng 5 months. I tried to look for jobs. It's so hard. Kasi mahirap kasi tourist visa ako doon. So parang naglalakad ka doon, kailangan mo itago yung CV mo, parang mga ganon. Kasi bawal. Hindi ko na nagugustuhan kasi parang nagiging dependent na ako sa ate ko. Nahirapan talaga ako kasi mostly ayaw nila ng male. Gusto nila babaeng nurse. Babae. Mas preferred nila ang babae if meron. Nakailang ka? Madami. Nakailang 4 months. Madami 4 months lang nag-apply. So sabi ko nang ganun, uwi na ako sa Pilipinas pero mag-IELTS muna ako dito sa Dubai. Sabi ko nang ganun. Okay. Sa Dubai ka nag-IELTS? Sa Dubai ako nag-IELTS. Kasi gusto ko pag uwi ko ng Pilipinas, ready na lahat. So nag-self-review ako yan. So parang hanggang madaling araw, YouTube. Nag-pray lang ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, kung mawa-one take ko to, para sa UK talaga ako. Sa Dubai Sa ka Dubai nag-pray? yan. So pumunta na ako sa testing exam. Nung nag-exam na ako, oh my God, parang may rosary din akong hawak noon doon. Umuwi na ako. Nagpa-pray lang talaga ako na sana ibigay mo sa akin to. Tapos madaling araw, lumabas yung result. Pagtingin ko lahat 7, dang saya-saya ko. Ate, uwi na ako sa Pilipinas, sabi ko. Pero before ako umuwi, sabi ko, mag-take muna ako ng CBT dito. Sabi ko, so doon ka na talaga nag-process ng everything ng mga kailangan. Para nung CBT and all. Oo. So nag-take ako ng CBT doon. Tapos sabi ko, ate, uwi na ako sa Pilipinas. So yun na. Umuwi ako Umuwi ng na. Pilipinas. Tapos kinontak ko na yung yung agency, Omanfield. Omanfield ka? Yes. Na napasa mo na yung Tapos yun na, pag uwi ko pa lang doon, biglang processing na lahat ng ganito, yung visa ko and everything. So that's September. O tapos yun na, so after a month, binigyan na ako ng ng flight papuntang UK sa Sunderland. Okay, so kailan ka dumating ng UK? November 24. 2016. Dumating na ako dito November 24. So yung ate ko, parang kinausap niya na yung mga kakilala niya dyan. So sila na yung nagsundo sa akin noon sa airport. Okay. Mga friends na dito before. Pero yung time na yan, wala pang ka-idea ang
ang Sunderland kung paano i-conduct ang OSCE, kung paano kami mag-take ng OSCE. So yung ate mo before, walang OSCE? Walang OSCE. Okay. Yun yung old pack sila. Dumating ako noong November, January 5 na yung OSCE. Tapos di pa sabi ko, I'm not ready to take the OSCE. Suminov yan ng Aman. Tapos nakuha ko yung result March 1. So nurse ka na ng March 1? Yes. Pumasa ako ng 2017, so hanggang 2018 ng September, nagstay ako sa EAU. Okay. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging nurse practitioner. Dito kasi sa UK, meron kang yearly annual review. So yun yung appraisal na tinatawag nila. A year kung after band 5, so that's 2017, 2018, mga April, so nagkaroon ako ng appraisal sa with your manager. Tapos di ang sabi niya sa akin, what pathway do you wanna grow? Dito po kasi mga kunars, merong appraisal per year. Kakausapin ka ng manager mo, kung saan ka nagsa-struggle, kung saan ka nag-e-enjoy, and ano ang plano mo. During the appraisal 2018, o yun nasabi ko na parang tinanong ako anong route ang gusto ko, managerial o clinical. So sabi ko gusto ko maging nurse practitioner. Tapos sabi sa akin ng manager ko sa EAU, we don't do them here because wala kaming practitioner dito sa emergency admissions unit. Sabi niya sa akin ng gano'n. So parang yun na yung naging wake up call ko na parang kulitin yung HR. Kinulit ko na yung HR, sabi ko ng gano'n. And I've already passed my OSCE, I've finished my 1 year in this area. Is there any way na I could be transferred to emergency department? Sabi nila walang vacancy. Minessage ko yung matron, wala din, sabi niya ng gano'n. Pero nagtaka ko kasi dun sa bank shift, ang daming kumukuha. Ang daming shift for emergency department. Sabi ko, how come na ang daming shift na naka-out if there's no job? Palaban talaga, ang grabe ang investigation. O di syempre sabi ko ng gano'n, ang ginawa ko, nag-pick up muna ako ng shift, test the water, parang gano'n. Test the water! Di in-email ko ngayon yung manager ng ED. Sabi ko na, is there any vacancies na pwede kong applyan? Yes, there is. Sabi niya sa akin ng ganun. So di in-email ko yung matron. Sabi ko, nagsisinungaling ka ba sa akin? Parang ganun yung approach. September 2018, doon ako lumipat sa emergency department. As a band 5 muna doon. Dito din, minimit ka ng manager mo 4 weeks after mo nag-start ng area to see how you settling. Sabi niya sa akin, how you settling, blah blah blah. Gusto ko maging nurse practitioner, sabi ko ng ganon. Tapos sabi niya sa akin, okay, is that the path what you want? Okay, sabi niya sa akin ng ganon. I fill this form in, sabi niya sa akin, yun na yung application form ng clinical skills sa university. After 6 months, nag-message na sila sa akin na pwede na daw akong mag-start ng clinical skills ko. Mag-aral. Basically, mga kunars, yung clinical skills is parang fundamentals of nursing siya. Yun yung tinuturo doon kung paano ka mag-assess, kung paano ka mag-auscultate, paano ka mag-percuss, paano ka mag-palpate ng tummy, which is already, we've done it in the Philippines. So when I did the course, hindi ako masyadong nahirapan sa transition kung paano. Yung na-shock lang ako doon is yung mga requirement kasi hindi mo expect na ang dami mong essay writing kasi dito reflective part ang mandami. So, June ng 2020, kompleto na yung application ko. Na shortlist ako, I went in for the interview. Hindi ko nakuha yung permanent job. May nakakuha ng 2 permanent job. Tapos ako yung pangatlo, kaso appointable ako. Score system kasi tayo, di ba? Nung tinawagan ako to give the feedback, sabi sa akin, appointable ako. So, they offered me a temporary post as a band 6. Dito po kasi mga kunars, ang interview po ay pointing system. Meron din namang mga checklist sa ibang mga nag-i-interview, pero dito po mga kunars, may sinusunod po silang pointing system. So, kunwari, magkalaban po kami ni Sam, kahit gaano ako ka-super fluent mag-English, pero kung hindi ko nahihit yung points at mas nahihit ni Sam yung points, mas siya yung tatanggapin. The fact na na-shortlist ka, ibig sabihin, parehas kayo ng... Yung job ko as a band. So basically... pressure siya. Kung makikita mo si Sam, talagang... Gusto niya pa-perfect. Sabi ko, relax ka lang. Kumain ka nga muna. So, nag-start na ako October 26 as a Band 6 nurse practitioner. 6 months after that, being on that post, may nagkaroon ng opening for Band 7. I applied. I was told it was too soon for me to become a Band 7. So, hindi na-offer sa akin hindi yung job. in-offer sa'yo. Kasi 6 months ka palang nagpa-practice as a Band 6. Pero hindi ka na-shortlist. Na-shortlist ako, na-interview ako. Okay. Tapos yung feedback sa akin, everything went well, but it's too soon for me to become a Band 7, to become a senior. 3 weeks after nung
nung sinabihan ako na it's bastuson, I tried my luck again. Baka just in case, may iba Ayaw niya tumigil, no? God's grace, I got the job. Tapos, yun na yung condition nun is saka lang ko mag-move ng band 7 kapag natapos ko yung prescribing, which I've managed to finish it a year after nung nakuha ko yung job. Ano ba yung prescribing? Explain mo sa iba kung ano yung prescribing and bakit importante siya sa role mo as a nurse practitioner. So, a doctor could prescribe, but for us a practitioner to become a fully independent practitioner, you need to have a prescribing course. So, yung prescribing is you could prescribe anything in here. Kahit Anong gamot. Kasi lisensyado ka na sa prescribe. So you could prescribe them. So yun na, so you have to go to university again. Then NMC would annotate your license. That nurse prescriber. Oo. Hindi na mawawala sa kanya yung qualification as a prescriber kasi prescriber na siya. So kahit mag-downgrade ka as band 5 kinabukasan, prescriber ka pa rin. So yung university, Monday to Friday ka pumapasok? So part-time pa rin yun. 8 hours nun is allotted for study. University. Mahirap din yun kasi may portfolio ka, tapos kailangan mo ng consultant na mag-sign off sa'yo na you're qualified to prescribe. Tapos after nun may exam ulit sa university, may OSCE. So yung university, salary deduction ba siya or no? Wala. Additional fund talaga? I haven't paid anything. So it's allocated to you by the trust. Paano mo nalaman yung mga kailangang i-take para maging band 6, para maging band 7? Paano? Self-research lang ba yan? Important ito sa mga kunars natin na nandito sa UK na gustong mag-progress. Yung iba kasi clueless. Gusto kong mag-band 6, gusto kong mag-band 7, pero saan ako mag-start? Well, basically, for example, gusto mong mag-progress, gusto mong tumaas ng band 6, you would look into a job na yung gusto mo talaga. From then doon, magpapakita dun yung job descriptions at saka yung specifications onto that job. So from doon, malalaman mo kung ano yung need nila doon. Yes. Mas talaga ang clinical skills at saka mas talaga ang prescribing depending onto your job description. Sila ba ang nag-enroll for you? For the prescribing? Yes. So just to echo lang mga kunars, don't be afraid to try something new or to try yung career progression because kahit hindi mo alam yung path, the fact na na-shortlist ka, ibig sabihin na hit mo yung mga qualifications na gusto nila. Kasi kung may mga courses sila na gusto mong i-take, sila naman ang mag-aasikaso for you. Yun na, may mga naman, may directions naman. Yes. So if you're lost, they will guide you. Pag-usapan naman natin ang pinaka-interesting topic para sa ating mga kunars. So pag-usapan natin ang pera. So nung nag-band 7 ka na, sa papel is naging 41 na. 41 grand. Tapos a year ago, matawag dito, nag-reduce ako ng hours. So 24 hours na lang ako nag-work. Oo, kasi po mga kunars, si Sam po ay citizen na po dito. Nag-reduce po siya ng hours of work niya last year. Yes, I've reduced it to 24 hours and I think that's the best decision I've ever made in my life because yun na nga, it gave me yung work-life balance. Tapos, occasional, I work as a part-time sa 111, so call handler. And not really a call handler, pero I'm one of the clinicians in 111. I-summarize nga natin kasi nafe-feel ko yung hiya ni Sam eh. So, nung naging band 7 po siya, hindi niya na po finulfill yung pagiging full-time band 7 the moment na nakuha niya yung citizenship niya. So, kung tinuloy-tuloy niya yung band 7, 37.5 hours. Mag-i-increase yun na mag-i-increase hanggang sa ma-reach na ang 49,000 per year. So, ako na nagkwento kasi nahihiya si Kunars. Since nag-reduce siya ng 24 hours, nakakuha siya ng isa pang opportunity na magtrabaho as agency job bilang nurse clinician. Pag-uusap mo ba yung sweldo as agency nurse? Wag, hindi ka confident. Okay lang din naman sa magkano sinasweldo mo as an agency nurse? Sabihin ko ba? Nakakaya. Yung normal rate doon is 40 pounds per hour. Yun yung normal days. Pagka night shift, umabot ata ng 50. Tapos per hour ha? Per hour. Tapos pag bank holiday, pumunta ko ng 55. Per hour ang kanyang bayad, mga kunars. So, malaki rin po. Actually, siya nga ang pinipeg ko, mga kunars, na pagkatapos talaga ng aking application sa citizenship, magre-reduce ako ng 20 hours. Gano'n.
Tapos mag-i-agent sila. Kaya nagpapalakas ako kay Sam kasi gusto kong gayahin yung path niya. At just ko, ito si Sam mga kuners, pag-ganto-ganto lang to, pero may bahay na to dito. Pag-usama mo natin yung bahay. Ikaw. Ikaw, Kunars, anong ma-advise mo sa mga nurses natin sa Pilipinas, yung mga student nurse o mga bagong nurses? Basing sa kwento mo, ang ma-advise ko lang sa mga kunars natin na nasa Philippines is huwag kayo masyadong nagmamadali sa journey ninyo. Again, it took Sam almost 5 years para makarating sa UK. Nagkaroon siya ng hardships and challenges sa Pilipinas. Pero ninamnam niya yon. Finish na yung struggle niya na yon and dun niya na-feel na ready na siya to face new challenges in life. Same sa akin. Ninamnam ko ang challenges, wala akong nakuhang work, di ako nakapag-nurse, nag-call center ako. Kaya, nung pumunta kami dito ni Sam sa ibang bansa, hindi kami hirap, hindi kami culture shock. We came prepared, we came ready. Talagang pinaghandaan namin. Kaya, yun lang, ang ma-advise ko sa kanila is huwag silang atat. Parang atat ka mga ibang bansa, yung ibang options na pupunta sa'yo, Hindi mo nakikita yung other opportunities. Kasi nagmamadali ka masyado, hinahabol mo yung career ng ibang tao. Wait for your turn, wait for your timing, mga kunars. Sam is a very good example of that kunars na pinagdaanan ang challenges sa Philippines, nagbaka sakali sa Dubai, bago niya nakamit yung life na talagang ginusto niya. Super happy ka ngayon sa life mo, di ba? Like yung cycle mo. Yes. Pero hindi yun overnight na nangyari kay Sam. What's next for you, Sam? Oh! Love life. Maraming salamat po sa panonood mga kunars. Kami po ay kakain muna ulit. At mukhang hindi ko nagagawin yung mukbang video habang nagchichikahan kasi Ang hirap. Hindi naman namin nakain yung food. Pero next time po, pag-iigihan pa namin. Trial and error pa lang naman itong ginagawa namin. Again, this has been Nurse Even and Kunar Sam. Pretty check and roar! Bye-bye! Roar!